Mga walang ingat! Anong nangyayari dyan? Lagi ang pagkakaiba ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Sa loob na dalawang taong paninirahan sa Pilipinas. Kaya sanay na sa pagkain, saging at kanin. Sa loob na 20 taong kong pananatili sa San Diego, kilala ko na ang halos na 1,000 taong naninirahan doon. Itinuring kong aking mga anak, ngunit na ako napalitan bilang isang kura. Ilang hermano, tersoro at matatandang babae ang naghatid sa akin. May kaugnayan po ba ang inyong sinabi sa pag-aangkat ng tabako? Tanungin niyo si Ginoong La Roja kung may higit pa sa kamangmangan ng mga Indio. Mga Ginoo, alalahanin natin kung tayo nasa bayan ng isang Indio. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa itinuturing na Indio. Makikita ninyo, ilang buwan lamang ay magbabang ng inyong palagay. Makatikim lamang kayo ng tinulad. Ang tinola po ba ay parang prutas na lutong maaaring sanhi ng pagkakalimutin ng mga tao? 4 na araw lamang po ako at sarili kong gastos ang pagpunta dito. Narito ka sa walang kwentang layunin? Nasisiyahan sa 20 taon ng paninirahan sa San Diego? Hindi. Ano po ibig niyong sabihin? Sinasabi ko lamang ang ibig kong sabihin kapag nagpahukay ang isang koranang bangkay sa erehe, sa libingan para ipatapon, hindi dapat sa pagalaman o parosaan maging man ng hari. Padre, ang general ay isang vice-real patron. Anong patrono kung nangyari na ito noong kinalabkan na siya sa hagdanan? Kaya ni Gobernador Bustamante na walang turing sapagkat yun ang kapanahunan ng tunay na pananampalataya. Tumigil kayo. Bukas na bukas ay makakarating ito sa general. Kayo na ang bahalang magsuri sa mga pangyayari. Padre Sibilia, totoong wala si Padre Damaso sa San Diego noong mangyaring payagan ng kanyang kontraktor na magpalibing sa libingan ng mga mararangal na lalaki. Maaaring totoong siya ay hindi nagtagumpay. Ngunit ang pagbintangan na siya ay nagpakamatay ay walang katotohanan at hindi ito batayan upang ipahukay ang kanyang bangkay at ipatapon ito sa ilog. May pananalig ang taong ito at may bugtong na pinag-aaral sa Europa. Kaya hindi lubos na mapaniwalaan at isa, lalo't madali ipinalipat si Padre Damaso sa mga mauunlad na bayani. Padre Sibilia, si Padre Damaso, naramdam ang malungkot na ang masilang bagay, ngunit kung mas makakabuti naman ang inyong pagkakalipat. Anong nakabuti? May mga bahay na nawawaglit at nawawala sa paglilipat-lipat tulad nito. Ano naman ang masasabi nito tungkol sa may-ari ng bayan nito? Ipinapakilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang dating anak na namatay kong kaibigan. Ang makilala ang kura ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ipagpatawad ninyo ang aking... Nagkakamali bata, ngunit hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Nga ba kayong anak ni Don Rafael Ibarra? Salamat sa papuri ninyo sa aking ama. Dahil sa mga sinabi ninyo na walang aking alinlangan at lalahanan sa mga nangyari sa kanila. Subalit, hindi ko matiis na hindi magpakilala sa magagandang dilang bunga ng aking anak sa loob ng 7 taon na
kilala kung saan na walang nakilala sa isang pagkakon. Ako po si Crisostomo Ibarra. Mura ng aming bayan. Umalis si Don Crisostomo Ibarra sa saluhan at ipinangakong babalik uli para makita si Maria Clara kinabukasan. Buwan ng Oktubre, maraming paupahang kales ang nagsasalubungan ng kalsada tulad din ng mga Pilipino at mga dayuhan. Naglalakad si Crisostomo ng walang direksyon. Nakarating siya ng liwasang Binondo. Wala pa ring ipinagbago ang nasabing lugar. Kaya pa rin ng dati ang daan at bahay na may pinturang puti at bughaw. Maging ang lumang orasan at kampanaryo ng simbahan ay nanatili pa rin ganoon sa kanyang paningin. Naroon pa rin ang mga tindahan, nanatili pa rin ganoon sa kanyang paningin. Naroon pa rin ang mga tindahan ng insik na may maruming tabing at tudok sa bakal. Dumating si Crisostomo sa kanyang tinutuluyan sa Fondilala na pag-aari ng isang lalaay, isang mistisang Indio na may lahing Ingles. Agad siyang pumasok sa silid upang mamintana. Bakas na muka ng bintana ang matinding pagod at kalungkutan. Kung hindi sana labis ang kanyang pagod at kalungkutan, ay magpapansin niya ang saya ng nagaganap ng kasiyahan sa kabilang ibayo ng ilog. Maririnig sana ni Ibarra ang malamyos na awitin ng orkestra at mamalas ang malamlam na ilaw sa kabilang ibayo. Tanaw mula sa kanyang silid ang bahay ni Kapitan Tiago. Hiniling niya sa sariling sanay ay naroon siya, subalit masyado siyang abala sa mga bagay na kailangan niyang gawin. Sa kanyang guni-guni ay naglalaro ang isang diwata na nakatayo sa gitna ng bulwagan na walang iba kundi si Maria Clara.